we're actually in a series and we called it Shop Wise. Bakit Shop Wise? Kasi alam niyo po sa atin minsan, or madalas, lalo sa Pinoy, madalas tayo umorder sa Shopee eh. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, yan yun. Yung katabi mo, di naman niya kailangan pero binibili niya. Siya yan. May isang ang kwarto yan na puro binili siya sa Shopee na pinagsisihan niya eh. And yun na nga kasi nasa generation po tayo na parang instant generation. Parang gusto natin mabilisan agad. One click away. Makakukuha na natin lahat ng gusto natin. With just one click. Makukuha yung food. One click. Ito na nga, meron yung mga dating apps ngayon. So parang one click lang, pwede ka na magka-jowa. Ganun. No? Parang nasa instant generation po tayo. And I believe it affects our decision making. Ang nangyayari tuloy, kapatid, since nasasanay po tayo sa one click away na mga products na makukuha po natin, na apektuhan yung decisions natin. Eh. Minsan nawawalan na tayo ng wisdom. Who here can testify na marami na kayong mga maling decision sa buhay? Meron ba dito? Marami, no? Dito, Joy, ako marami akong pagkakamali. And yun na nga, nadadagdagan pa nito. Nadadagdagan pa ng social media and the internet. Kaya yung decisions natin, nagbe-base na lang tayo sa feelings, nagbe-base tayo sa emotions, nagbe-base tayo sa excitement, and here's the key, nawawalan na po ng wisdom. And that's why we're talking about this because we need to shop wise. We need to choose wise and we need wisdom. We got it from Proverbs 4 verses 5 to 7. So if you have your Bibles, let's read this together. Sabi po dito, get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, which is talking about wisdom, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get understanding. Before we continue, can we just close our eyes again for a moment? Let's take a couple of seconds to just welcome the Holy Spirit today. Holy Spirit, we welcome you in this place. We need you. Again, you're the most important presence in this place. You're the most important person in this place. And we need you. God, I pray, communicate to us your word na maintindihan po namin to fully. I rebuke every hindrance, O Lord. I rebuke every works of the enemy na hindi po namin marinig ang iyong salita. God, we pray for wisdom today. Help us to choose wise. Help us to shop wise. Help us to make decisions, Lord, according to your will. We want to be aligned, Lord, sa kagustuhan mo sa buhay po namin. So, let it be through your word, align our hearts to your heart. And God, change us from the inside out. Holy Spirit, I also pray, use me today, this morning, to share your word. We love you. We're excited, oh Lord. This is all we pray. In Jesus' name, amen and amen. Alam niyo po, gusto ko lang po nang simulan po itong preaching po natin ng announcement. Gusto niyo po ng good news, ng onting good news? Gusto niyo ba yun? Ang dami ng bad news sa paligid po natin. And let me share you a good news. Bakit? Because this coming Tuesday, July 15, mag-o-open na po ang ating Project Agape. Alright. Yan, so magkakaroon po tayo ng soft opening ng Agape po natin. So by the way, kung mapapakita natin yung pictures, no, ito po yung talagang napadrawing po nating design ng coffee shop po natin. So, mamaya kung mabivisit nyo po dito sa may CR banda, yung children's room, ganito po yung maging itsura. Meron ba tayong picture, Bri? Nung Agkape, hindi nasama, no? Anyway, mamaya mavisit nyo na lang para makita nyo po yung maging itsura ng coffee shop po natin. And the reason why we started this is really to support our missions, our outreaches. Kasi alam niyo po, ang church po natin, we really have a heart for missions. May heart po tayo for outreach. Okay, kaya sinimulan po natin to yung coffee shop po natin. Mamaya sana mag-order po tayo. And actually, it's open every Tuesday to Sunday. So open yung church natin. Alam niyo, may aircon ba yan? So libre yun. Tapos may internet pa. Pwede kayo matulog dyan. Pwede na din. Pero sana supportahan po natin to. But the reason I want to announce this to everyone is because before we started this, before we launched our new project, Project Agape, talagang pinag-isipan po namin to ng matindi. Okay? Pinag-isipan po to, pinag-pray po to. Ilang beses po nag-meeting. Actually, sabi ko nga po kaming mga magkakaibigan, almost 2 years na po namin pinag-uusapan na gusto mag-open ng coffee shop. Okay?
So talagang pinag-isipan po ito ng matindi. And that's why I want to title my message today, Think Twice. Okay, kasi kailangan po natin mag-isip ng mag-isip. Tingnan mo yung katabi mo saglit kung nag-iisip yan. Ha? Or may isip ba yan o wala? O lutang yan? Walang tulog. alam nyo, sa buhay po kasi natin, again, tayo kasi minsan nagde-decide tayo mabilisan eh. No, gusto natin mag-decide agad. Kailangan may decision agad. Kailangan may magawa agad. No, minsan nawawala po yung patience po natin. Ito nga, just yesterday may nakausap po ako na pagka napunta na siya ng SM, okay, pag napunta na siya ng SM, may mabibili siya doon for sure. Kasi may nakausap ako kahapon pagka magpa-park daw sa SM. Ayaw niya daw doon. Kasi pag nag-park siya doon, mapupunta siya sa mall. Tapos pag napunta siya sa mall, may mabibili na siya. Tignan mo kung yung katabi mo yun. Mukhang siya yan eh. Kasi bago yung sapatos niya eh. Ako may nabili. Yun na nga, di ba? Parang aksidente lang, tapos bigla kang may nabili. No? Alam niyo, na-try ko yun minsan eh. Naglalakad lang ako ng grocery store. Wala naman akong dapat bilhin. Tapos nakita ko yung chocolate. Oh, gusto mong bilhin yung chocolate. O kaya pumunta ka ng department store. No? Naglalakad ka lang na gano'n. Tapos bigla umulan, napabili ka tuloy ng tuwalya. Hindi, ng payong. Ng tuwalya. Maligo. Pero yun na nga po. Ang point po is, nawawala na po yung word na think twice. Hindi na po natin pinag-iisipan madalas yung mga decisions natin. Ito pa, para sa mga young adults, no? Pati sa partner mo eh. Pinakilig ka lang, hindi ka na nag-isip, sinagot mo na agad eh. No? Hinatid ka lang, no? Nagbigay lang ng chocolate, ng flower. Tapos sinagot mo na agad. Grabe, hindi ka... Pakisabi nga sa katabi mo, mag-isip ka rin kasi. Sabi mag-isip ka muna. Mag-relax ka muna. Huwag mong madaliin. Alam niyo, may verse mo sa Bible, it says in James 1, verses 19 to 20, look at this. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear. Okay? And then, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. So, ang point po dito, pagka nakikinig, dapat dun tayo mabilis. No? Tayo kasi, ang problema, mabilis tayong magsalita agad. Diba? Pag may nag-correct sa'yo, may defense agad eh. Pagka, naalala ko lang, nung bata po ako, tinatanong ako ni Tita Carol, saan ka galing? Parang defensive ako agad eh. Ba't mo ka tinatanong? Okay, dito ako galing. Hindi pa nga siya, wala pa nga siyang galit. Nagsasalita ka na agad. Pero ang encouragement po ng verse po today is, we should listen quickly. Dapat dun tayo mabilis. Now, kung i-change po natin yung verse po saglit, kung interpret po natin, or gusto kong dagdagan lang ang konti. Sabi kasi dito, slow to speak. Sana, listen to this, sana slow to decide din tayo. Ayun po ba nun? Yung pinag-iisipan po natin, we're thinking it twice, we're also praying about it. Hindi po yung bigla-biglaan. Ito pa, dapat kino-confirm din kay Lord yung mga decisions natin. Kino-confirm sa leaders po natin. There's a story in the Bible, I don't know kung kilala niyo po si Prophet Samuel. Okay, so si Samuel, siya po ay ginamit po ng Lord. Actually, si Samuel, siya po yung nag-anoint kay David. Kilala niyo si David? No? David ng Goliath. Siya po yung nag-anoint sa kanya as king. And si Prophet Samuel, nung tinawag po siya ng Lord, natutulog siya. Tutulog siya, tapos bigla may nagsalita, Samuel. Gulat siya eh. Sino yun? Pumunta po siya kay priest Eli. Sabi niya, Eli, ikaw yung nagtawag sa akin? Sabi niya, Eli, hindi. Tulog ka ulit. Tapos may nagtawag ulit, Samuel. Samuel over yan yung mga gusto niya, yung mga kanyang joke eh. For 3 times, tinawag siya ng Lord. Alam niyo po, ang ginawa po ni Prophet Samuel, kinonfirm niya muna kay Eli, Eli, ikaw ba yun? Ikaw ba yung nagtatawag? Word mo ba to? Ikaw ba to? Until na-confirm niya na si Lord pala talaga yun. Alam niyo sana, sa decisions po natin sa buhay, ganun din po tayo. Hindi po tayo gagalaw hanggat wala yung word ng Lord. Hindi po tayo magde-decide hanggang wala yung yes ng Lord. Hindi po tayo magde-decide hanggat hindi rin nag-agree yung parents natin. Lalo sa jowa mo, paalam ko muna. Yung pinang-date nyo, pera nga ng magulang mo. Paalam ko muna. Now, my point is, in our decisions, we need to think twice. We really need to think about it. We need to, sabi nga sa verse natin, kung babalik po tayo doon, we need to get wisdom. And you know what's good about the wisdom from the Lord? We could get it. Hindi po siya binibili. Hindi po siya ina-earn.
Hindi po siya paghihirapan. Sabi po ng verse po natin, get wisdom. Get understanding. It means that is available for each and every one of us. Now, what's the point today? What are we gonna talk about? What should we think about when we're deciding? Since, syempre, pinag-uusapan po natin wisdom, right? Pinag-uusapan po natin choices and decisions. Ano nga ba dapat yung mga isipin po natin? What should we think about when deciding? Ito po, unang thought, okay? Para pag-isipan natin, we need to think if it's true. Bakit sabi true? Ano po may ibig sabihin ng true? We need to think about if it is the will of God, if it's what God wants for us. Pag sinabi kasi yung word na true, alam niyo, favorite ko to eh. Sa high school noon, pag-exam, true or false. Talaga, like, true or false, gustong-gusto ko yun. Tapos, syempre, ito lagi ko ito sinasabi, ang mga tinatabihan ko pa noon, yung mga, yung hindi talaga matatalino, tapos true or false, tapos titignan ko yung papel nila, hindi ako mangungopya. Pero pag sagot nila false, hindi sagot mo true. Kasi for sure, mali sila eh. Like, hindi matalino, di ba? Like, try nyo, promise. Tignan nyo, naging naging honor ako no high school because of that. De, joke lang. Huwag nyo akong tularan. Pero let's talk about the word true. Kasi alam niyo po sa generation po natin, especially the younger generation, meron yung tinatawag na own truth. Ano yung own truth? Yung kung ano yung feeling nila, dapat yun yung masunod. Kung ano yung sinasabi ng utak nila, yun yung dapat masunod. May sarili silang truth. Okay? May nakita po ko isang picture. Ewan ko po nakita niyo na po to. Yung picture ng 6 and then yung 9. Diba sa point of view ng isa, syempre, yung 9 nga naman nakikita niya. Tapos sa point of view ng isa, 6 talaga nakikita niya. Ngayon, ito po yung nangyayari. Hindi na natin sure kung 6 ba talaga yan o 9. Hindi na natin sure kung ano ba yung talagang katotohanan. Right? So that's the point. Ang nangyayari sa generation po natin ngayon, nagkakaroon na ng sariling katotohanan. Nagkakaroon na ng own truth. Ang problema doon, kapatid, sa ganong klaseng paniniwala, yung own truth na sinasabi natin. Kasi minsan yung own truth natin is based on culture. Kasi yun yung sinabi ng paligid mo, kung ano yung ginagawa. Ito, akala ko no high school, ako ganun eh. Feeling ko, syempre, single ako, no? Wala akong mga partner. No? Tapos lahat kasi ng kaibigan ko meron, edi pinili ko na rin kung sino nandyan. Kasi sabi ng culture ganun eh. Own truth. May culture, may truth yung culture, may truth yung mga influencer. Or kasi sinabi ng influencer, yun ang pinaniwalaan mo. Pagka sinabi ng isang celebrity siguro, yun na rin pinapaniwalaan po natin. Or siguro, social media. All over us. May mga truth na sinasabi. And kapatid, itong problema eh. Nawawala na po yung tinatawag na absolute truth. Kasi sabi, absolute. Yung real, the standard truth. Let me explain it further. Let me show you a picture of yung mga colors po na to. Okay? So kung titignan po natin yung colors na to, yung una, anong kulay yan? Yellow, syempre, binabasa yun. Pero, pansinin nyo, then yung sa gitna blue, and then yung isa red. Ito yung nangyayari. Pagka may own truth tayo, lalo, ewan ko po kung nakita nyo kanina yung drummer po natin, colorblind yun. Nagsuot po siya minsan ng kulay pink na shirt, tas brown yung ano. Sabi namin, ba't creative masyado yung suot mo? Tapos sabi niya, akala niya pala yung suot niya brown, pink pala. No? Ito yung problema, okay? Pag titignan natin yung yellow, sasabihin ng iba, hindi, ano yan, brown. Orange yan. No? Yung katotohanan, yellow siya eh. Like, gets you ma? Or colorblind din kayo? Colorblind dito kayo? Okay? Ang nangyayari, pagka may own truth tayo, okay, kanya-kanya tayo, sarili-sarili tayo ng point of view natin, ako yung tama, nawawala na yung pinaka-tama. Hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan natin. And that's why it's very important for us to know the absolute truth. And in order for us to know the absolute truth, we base our life in the Word of God. Kapatid, ito po yung absolute truth. Kung mababasa nga po natin in John 14:6, sabi po niya dito, I will pray the Father and that will give you another helper, that He may abide with you. Mali itong verse na to. John 14:6, sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, sinabi ng Lord, I am the way.
Hindi po niya sinabi, I am a way. Ako yung isang daan. Hindi. I am a truth. Hindi niya sinabi na ako lang yung isang katotohanan. No. He's the truth. So, ang point ko, ay dami-dami kong sinabi, no? Pero ang point ko, kapatid, when we're deciding, we need to ask the Lord. We need to seek the truth. Yun ba ang kagustuhan ng ating Panginoon para sa atin? Kasi kapatid, hindi po sapat na iniisip mo lang. You also need to pray about it. Listen to this. Alam mo, minabasa po akong quote. Sabi niya po dito, we shouldn't only think about it, we should also pray about it. Hindi po ba doon? Kasi alam niyo, naturo po sa atin, pag-isipan mo lang na matindi. Mag-ask ka ng mga advice sa mga successful people, gano'n. Pero kapatid, I believe, kulang po kasi yung iniisip mo lang, we also need to pray about it. Amen po ba? Let's ask God. Let's ask the truth. And the truth is in His Word. So, ang point ko, kapatid, pag magde-decide tayo, isipin natin, gusto ba ito ni Lord? Kagustuhan ba ito ng Lord para sa akin? Is this the purpose of God? Is this the will of God? We need to ask that question when we're thinking. Second thing, kapatid, na kailangan po natin isipin when we're making a decision, we need to think if it's helpful. Okay? Pagka makakatulong ba siya sa iba? Will it bless other people? Sino dito gusto ma-bless? Sige nga. Okay. Like, di ba? Gusto natin yun eh. Sino dito gusto ng libre ang kape? Eh. Palibre kayo mamaya kay Pastor Bong. Magbo-birthday na si Pastor Bong. Greet nyo naman siya. Oh, mamaya greet nyo siya. Okay, anyway, lahat po tayo gusto natin ma-bless eh. Like tama, gusto natin ng blessing, gusto natin ng favor, gusto natin financial provision. We all want that. Pero ito yung tanong eh. Pag ipa-bless ka ng Lord, bakit? Para yumaman ka lang ba? Para maging sikat ka? Para maging popular ka? Para dumami lang lahat ng ari-arian mo? Is that the point? I-bless tayo ng Lord para lang sa'yo? I believe God is gonna bless us. Why? For us also to be a blessing to others. Ayun po ba doon? So yun na nga, yung point ko kapatid, whenever we're thinking about a decision sa buhay po natin, titingnan natin, itong blessing ba na to, it's para sa akin or makakatulong din ako sa iba? No? Yung pagtiticidean mo, sana hindi lang para sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, wag kang selfish. Wag kang selfish. Sana hindi po natin isipin yung para sa atin lang, ay para sa kabubuti ko to, para sa future ko to, para sa akin lang to. Sana isipin po natin, will it also bless other people? Is this gonna be a way for me to bless other people? Hindi lang po para sa akin. Ewan ko pong kilala niyo po yung may-ari ng San Mig Corporation. His name is Ramon Ang. Kung kilala niyo po siya. Kaya nga, medyo ginagaya ko yan eh. Sobrang yaman yan, kaya gusto ko na rin magpakalbo eh. Kasi sabi nila, pag ganyan daw yung buhok, mayaman daw eh. So, okay. Kaya gusto ko na rin talaga. Ay, pero si Ramon Ang, he's the owner of San Miguel Corporation. Ang business mo nila is Petron din. Lahat ng mga San Mig, yung coffee, everything. Petron, sa kanila rin yan. And then sa kanila rin yung Bank of Commerce. Napakalaking company. And alam niyo po ba, na one time, tinanong siya sa isang podcast interview, tinanong siya, bakit ang dami mong businesses? Ba't ang dami mong ginagawa sa buhay? Ba't nagtatrabaho ka? Why are you outworking everyone? Ito po yung napakagandang sinabi po niya. Ginawa ko itong businesses to para para maraming tao magkatrabaho. Oh, ang galing, no? Sabi niyo, natuwa ako, no? Kasi minsan tayo, negative tayo agad pag may mayaman. Masyadong greedy yan. Yung mayaman na yan, para sa kanya lang yan. Parang, masyado tayo negative eh. Pero alam niyo po, yung mindset po niya, hindi, magpapatayo ko ng maraming business para maraming trabaho. Para tumaas ang income, para magkaroon ng discipline, ng good habits. I wanna help people. So, nag-decide po siya, why? Ano po iniisip po niya? To help others. Kasi sana yun po isipin po natin when we're about to decide. Let's think about it. Am I gonna receive this or do this only for me? Or, makakatulong din ba ako sa iba? Meron po story sa Bible, I don't know if you know this, there's a boy who had 5 loaves and 2 fish. Di ba? Tapos, syempre yung mga disciples, gutom na sila, tapos ang dami-dami kasing sumunod kay Jesus. And then, alam niyo, may isang bata, may baon. May baon. Tapos alam niyo ginawa ng disciples, kinuha sa kanya.
Alam niyo kung ako yung bata, baon ko yun, hindi ko bibigay yun eh. Alam niyo, no, high school po ako, alam ko na-try niyo yan, pagka may chips kayo, di ba? Tatago niyo yun eh. Bubuksan niyo yan. Dapat di marinig eh. Tapos pag mumuya ka, pag bubuksan mo yung, syempre pag bubuksan mo, ano, maingay eh. Alam mo ginagawa ko noon, pag bubuksan ko, uubo ko eh. Para di marinig eh. Tapos pag mumuya ka, di ba? Bakit? Kasi ayoko magbigay eh. Wait lang sabi ko, baon ko yun eh. Sa akin yun eh. So na-imagine ko tong bata, no, kinukuha ng disciple sa kanya yung pagkain niya. Siguro, inaagaw pa nila gano'n kasi nga, kung bata ka, syempre, pagkain ko to eh. May 5 akong tinapay, may 2 akong isda. Baon ko to. Hindi sinabi sa Bible kung paano nila kinuha. Siguro, binuli nila yung bata. Hindi ko alam kung ano ginawa nila. Pero basta nakuha nila yung 5 loaves of bread and 2 fish. And then yun na nga, kapatid, napakain lahat kasi minultiply ng ating yung pagkain niya. Now, what's my point? Kapatid, yung bata, iniisip ko, pwede kasi siya maging selfish eh. Parang tayo. Minsan ganun tayo. Alam mo, ito lang naalala ko lang kung gaano ka-selfish yung culture natin. Naalala ko lang yung si Tita Caron nagbato ng mga candy dito. Bato ng candy. Okay. Tapos yung mga youth talaga nagtutulaan. Wala nang pakialam sa iba. Kahit si pastor, matulak niya. Basta makuha niya lang yung candy niya eh. Ganun ka selfish, ganun ka self-centered yung nangyari. And yun na nga kapatid, yung bata siguro, no, kung iniisip ko, kung hindi niya binigay yun, magkakaroon kayo ng miracle. Right? So siya, hindi niya inisip yung sarili niya. Hindi niya inisip, hindi na para sa akin to. He just gave it anyway. Binigay niya. Why? Because he decided in his life, siguro dinicide niya sa buhay niya, sa sarili niya, okay, makakatulong to. Especially para kay Lord. So again, when we're deciding church, we need to think, is it helpful? Makakatulong ba to sa iba? May nabasa po ulit akong quote. Sabi niya po dito, your blessing is not only for you, it's also God's way to reach out to someone else. Kasi minsan akala natin yung blessing natin para sa atin lang. Huh? Kaya parang sabi sa katabi mo, libre mo ako mamaya. Sige na. Sana bless tayo ng isa't isa. Ganda no? Look at this. Your blessing is not only for you. Akala natin, para sa akin lang to, ako nang bahala dito, sa akin na to. Hey. Pero actually, binibless ka ng Lord because it's God's way to reach out to someone else. To reach out to your neighbor. To reach out to your loved one. To reach out to your coworker. Yung kapitbahay mo na kaaway mo. Kaya binibless ng Lord for us to reach out to someone else. Alam nyo, may isang story po sa Bible when Jesus was walking with His disciples, may nakita po siyang fig tree. Okay? Yung sabi yung isa, ano yun? Yung ano pala, sabi niya, yung baboy pala, may puno. Fig tree, hindi pig tree. Okay? Fig. Okay, anyway. Ito fig tree nito, hindi po siya nagbubunga eh. Wala po siyang fruit. Ano po ginawa na ating Panginoon ni Jesus? Kinurse niya fig tree. Sabi niya, curse with you, you're gonna die. Tapos nawala. Nag-wither yung puno. Ano yung iniisip ko to noon, nung bata ako, sabi ko, ba't kaya gano'n? Grabe naman si Jesus, yung puno lang yun eh. Puno lang yun, grabe naman kung makakirse si Jesus. Yun pala, there was something deeper than that. Hindi na siya nakakapag-bear fruit. Hindi siya nagbibigay. Hindi siya generous. Masyado siyang selfish. Kaya, na-curse. Kaya kasabi ko sa inyo, libre niyo ako mamaya. Talaga, promise. Apply nga natin yung word niyo, no? Agad. Minsan nakita niyo ako sa McDo, di ba? Pastor, gusto mo. Ayun gano'n. Pero ang point dito, hindi na kasi nag-bear fruit eh. So let's ask that question. Is my decision gonna bear fruit? Gonna help others? Is this gonna be helpful for my neighbor? Magiging blessing ba ako sa iba sa decision na to? Third thing that we need to think about is it gonna be inspiring? Inspire ka ba ng ibang tao? Ano pong ibig sabihin nito? Will it be a good influence sa iba? Yun na nga, ano? Kung titignan mo yung buhay mo, BI ka ba o GI? BI, bad influence ka ba? Ikaw ba yung panimula ng kalokohan nyo sa school? Alam nyo, meron ako naalala sa classroom namin po noon. Buti na lang binago na ako ng Lord. Eh. Anyway, nasa klase kami noon eh. Nasa klase kami, nakaupo kami. Ikinig kami, medyo boring. Siyempre ako, sabi ko nga, pag ako nag-aaral, sure pass na agad eh. Sure pass na agad.
So, nagtinig kami gano'n. Eh, yung kaklase ko, biglang sabi niya, CR lang ako sa tayo. Nag-CR siya. Bigla siya nag-chat sa amin. Tara na, sabi niya. Tapos sumunod yung isa. Sumunod yung isa mga klase kasi kakatabi kami. Sumunod yung isa. Siyempre, nag-chat na rin sila. Tara na, nasa sasakyan na kami. Siyempre ako, na-BI ako, umalis na rin ako. Ang ginawa namin, nag-yellow cab kami. Ganun kami. Kumain kami, hindi na kami bumalik. Pero alam niyo, yung grade ko, 90 pa rin. Anyway, joke lang. Sabi ko sa iyo, wag niyo akong gayahin eh. Ginagana ako ng Lord. Pero tignan niyo, ito pa yung mga kaklase niyo na, syempre, ikaw, tatama rin kang pumasok eh. Sasabihin ng isa, papasok ba? Ikaw, hindi. Okay, wag na tayo pumasok. Ano nangyayari? Nagiging BI ka! Nagiging BI tayo instead of good influence. Pero ang point dito, kapatid, if we're gonna decide, are we gonna influence them to something good? Maka-inspire ba tayo ng iba, kapatid? Ewan ko po kung kilala niyo po itong lalaki po to. His name is Luka Doncic. Si Luka Doncic sa NBA, he's a star player. Talagang sikat na sikat po yan. And nung yung first team po niya, nasa Dallas Mavericks po siya. Okay? And nakapunta sila ng finals, pero hindi po sila nanalo. And ang dami po nagsasabi sa kanya, yan kasi ano ka, hindi ka kasi nagbo-work out. Masyado kang maraming fats, wala kang muscle, ganun, you're overweight. Dami-dami po sinasabi sa kanya. And then, ito na, nalipat po siya sa ibang team. Naging ka-team niya po si LeBron James. Si LeBron, di ba? O, naging ka-team niya. Tignan niyo naman si LeBron, di ba? 40 years old na, pero grabe po yung katawan niya, grabe po siya mag-workout, grabe po yung work ethic niya. And then recently, nakita po si Luka Doncic na nag-workout na rin. Biglang nagpapapayat na rin, biglang nagpapamasa na rin, nagpapalakas na rin. And I was thinking about it, bakit kaya? Kasi nadikit siya kay LeBron. Nadikit siya sa isang tao na nag-inspire sa kanya. Yun na nga, kung titignan mo yung katabi mo, na-inspire ka ba dyan? Or sakit ng ulo mo yan. Sana mag-influence po tayo, kapatid, na maganda. Alam niyo, mayroon po verse sa Bible says there, be with the wise and you will become wise. And kung babalik na rin natin yon, be with foolish people and you will become foolish. Yun na nga, we need to check the people who are surrounding us. Or, listen to this, ito na. You need to check yourself. Baka maraming nagtataka sa atin, ba't kaya maraming umaalis sa buhay ko? Wala na akong friends. Bakit ikaw yung problema? Utang ka ng utang. Kaya ayaw ka na nila. Kasi nga, imbis na good influence ka, naging bad influence ka eh. Kaya ayaw ka na nilang lapitan. No? Yun nga ang point ko, kapatid. When we're deciding on something, is it gonna inspire everyone, the people around me? Am I gonna be a good influence dito sa pagdidesisyonan ko na, no? Mamomotivate ba yung mga kapaligiran ko? Magiging mabait pa sila sa gagawin ko? Am I gonna influence them? May nabasa po ko isang verse sa Bible in Acts 4 verse 13. Sabi po dito, Now when they saw the boldness of Peter and John, look at this, and perceived that they were uneducated and untrained men. So si Peter, si John, wala po silang bachelor's degree, walang masteral, hindi po sila aral, hindi rin po sila mayaman, uneducated and untrained. And they realized that they had been with Jesus. Si Peter and John, walang Bible school, ganun, pero nagtuturo ng word. Pero ito yung sikreto eh. Nasa last line, they realized that they had been with Jesus. Anong point nun? Si Jesus was inspiring them. Natulungan po sila. Na-train po sila. Na-influence ng maganda. Na si Peter and si John, mga sugarol tong mga to, pero nabago ng Lord. Bakit? Kasi napunta sila sa isang tao na nag-inspire sa kanya. Ngayon, ito'y tanong sa atin, nakaka-inspire ba tayo? Ulit, sa decision natin, nakaka-inspire ba tayo, kapatid? Will you inspire or motivate other people to do good sa decision na yan? Amen? We need to think twice. And next, kapatid, is it necessary? Ito na. Do you need it? Ito kasi yung problema sa atin, kapatid. Hindi mo naman kailangan, pero binibili mo. Tama ba? Meron po akong pinag-iisipan na bilhin. Ito, pakita ko lang, Apple Watch.
parang pandemic pa to, 5 years na ko nang pinag-iisipan to, yung Apple Watch na to. And then, pinag-iisipan ko, hanggang ngayon, hindi ko pa nabibili. Bakit? Kasi iniisip ko, kailangan ko ba to? Huh? May orasan na nga dyan eh. Cellphone mo mga, may watch na eh. Yung, di ba, maraming ang murang relo ngayon sa Casio, 1.5 lang or something. So iniisip ko, bibili akong Apple Watch. Kailangan ko ba? Buti na lang. Sabi ko sa inyo, nagbago na ako, hindi ko pa binibili. Ano yan. Okay, nagbago na ako, praise the Lord. Yun na nga kapatid, kasi tayo kasi, bibili tayo, but we need to think about it if it's necessary. Do I need it today? Ang problema, kahit hindi mo kasi kailangan, binibili mo, na-encourage ka lang. O ito pa, just recently, may sale sa sa 7-Eleven. Ay, 7-Eleven, kasi nga, July 11, 7-Eleven. Ang daming sale doon sa yung mga hindi mo naman kailangan, binili mo. Diba? Porque sale, bili ka na agad. Shopee, 99, 911 or something. Hindi mo naman kailangan, binibili mo. Meron pa akong kakilala nun, okay, yung size niya, XL t-shirt. Pero bumili siya ng small. Sabi niya, binili ko to kasi para pag pumayat ako, may gagamitin ako. Ayun, hanggang ngayon, hindi niya pa ginagamit. Hanggang ngayon, andun, pinamigay niya na lang. Pero pa akong kakilala, sabi niya, gym na ako, let's go, gym na ako. Tapos bumili siya ng outfit niya. Bumili siya ng gym clothes niya. Monday, iba suot. Tuesday, iba suot. Wednesday, Thursday, Friday. Yun, Monday lang nagamit niya. Hindi na natin. Kasi kapatid, yun na nga, magde-decide tayo, is it necessary? Do I need it now? Parang, kailangan ko ba ito ngayon? Right? And so that's why, again, if we're gonna make a decision sa buhay po natin, we need to think about it if it's necessary for us. Do I need it now? Di po sana tayo magde-decide sa feelings lang or sa excitement lang or nakikita natin yung future agad. No, let's take it slow. Let's think about it. And let's think about it if it's necessary sa buhay po natin. Si David po, ewan ko po kung naalala niyo po itong story na to, he was about to face Goliath. Nakaharap niya po si Goliath. And then, syempre si King Saul during this time, si King Saul medyo kinakabahan. Si Goliath, 9 feet. Si David, mga 5 feet lang siguro po siya during this time. Ngayon, kapatid, natakot si King Saul. Okay, ganito na lang. Since ganito yung kakalabanin mo, magsuot ka kayo ng armor. Mga malalaking armor. So, pinasuot kay David. Ang problema, hindi kasya sa kanya. Hindi kasya sa kanya. Pero, anong ginawa po ni David? Tinanggal niya. He removed the armor. He didn't need it. Tinanggal niya yung sword, yung helmet, yung breastplate, everything. He removed it. Tapos, makikita po natin sa story na hindi na po kinailangan ni David yung mga armor na to. Tama ba? Kasi ang ginamit niya lang po, bato. Bato lang talaga ang ginamit po niya. Namatay niya si Goliath. He didn't need the armor. Itong problema. Yung mundo kasi, pinapasuot tayo ng mga armor. Ito, bilhin mo to. Ito, gamitin mo to. Ito, kailangan mo to. Ito, para sa kinabukasan mo to. And then we realize, magsisisi ka lang din sa huli kasi nga, hindi mo pala kailangan. Kaya ulit, pakisabi sa katabi mo, mag-isip ka muna. Mag-isip ka muna. Think about it. Is it necessary for me right now? No, yung investment na to, is it gonna be beneficial for me right now? Ewan po ba doon? Parang, ikabubuti ko. What I'm saying is, huwag tayo mag-invest sa future, hindi po ganun yung sinasabi ko. My point is, let's think about it. Do I really need it? Is it necessary sa akin? Do I need it now? And lastly kapatid, ano po kailangan natin isipin? Is it gonna be kind? Naging, to rephrase it, makakasakit ba ako ng ibang tao pag nag-decide ako dito? Siyempre, isipin na, makakasakit ba ako? Am I gonna be ethical? Alam niyo, meron pong sikat ngayon yung na-news po na mga sabongero daw sa Taal Lake. Nakita niyo po yun yung mga skeleton daw po nila. Nakakalungkot, no? Nakakagulat din na may ganun po nangyayari. And then I was listening to the story. Nangyari po pala, may mga nahuling sabongero na nandaya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka mandaya. Huwag ka rin magsabong. Kasi sugal yan eh. Nagtumaya. Anyway,
Nandaya daw, and then ano po nangyari? Siyempre, people with power, pinapatay. Yung mga tao. Pinapatay, people with power. Hindi na po inisip yung mga pamilya na masasaktan. Hindi na po inisip, wala na po sa right mind. They were just, it was very unethical. Kapatid na wala na po yung kindness. Nagkaroon na po ng abuse of power. At yun nga po yung nangyari. I don't know if it's really true. Sabi nga po nila may mga nahanap po silang mga skeleton nga daw po talaga doon. But again, if we're gonna think about it, if it's true, kapatid, hindi yung decision na ginawa na yun, to murder people, to kill people, and then itago ng gano'n, or ihulog sa tali. For me, it's very unethical. It's super not kind, super against the will of God. And yun na nga, ang siguro lesson po natin na maaaral po doon is if we're gonna decide, makakasakit ako ng banda ako. Nasasaktan ko ba to? Or makakasira pa to ng relationship? Ito na. I heard a preacher, sabi niya, relationship over everything. You know what? That's what God did sa buhay po natin. Hindi na po inisip yung ibang sasabihin ng ibang tao. Hindi niya na po inisip yung, siguro yung mga angels, siguro nagre-reklamo, ba't ka mamamatay, Jesus? Yung mga taong yan, makasalanan yan. Ba't ka mamamatay? But He chose relationship with you. Pinili niya pong mamatay sa cross para magkaroon ng relationship with you. Pinili ka natin. Hindi niya na po inisip. And yun ang kapatid, kung titignan po natin yung buhay po ng ating Panginoon. Let me show you His picture. Tignan po natin kung gaano po kalala, okay, yung ginawa ng tao kay Jesus. And I don't know if napanood niyo na po yung Passion of the Christ movie. Kulang pa daw yan sa totoong nangyari kay Jesus kasi yung balat po niya as into to the point na wala na siyang skin na natira. Now, if we're gonna think about it, He had the power to do anything. With just a word, pwede niya sabihin yung mga Roman soldier na to, patay. He had the power. He had the power to use. He had the authority to use this for the Roman Empire para hindi po mangyari sa kanya. But you know what He did? You know, God was so kind. God was so loving. And ano pong sinabi po niya, Father, forgive them. Hindi ba natin palakpakan ang Panginoon for a moment? Father, forgive them. Hindi po niya piniling mag-abuse ng tao. Hindi niya po piniling gamitin yung authority na yun. No. He was so kind. And He was so loving. Sabi nga, kung mababasa po natin Luke 23, verse 34. So Pilate said with the chief priests and the crowd, I find no fault in this man. Wala pa siyang kasalanan. Again, mali yung verse 34 dapat. Pero, if we're gonna think about it, church, ang sabi po na ating Panginoon, isn't this, Father, forgive them. God was so loving. After ng lahat, forgiveness pa rin ang naisip ng Panginoon. Now, hindi ko po sinasabi, okay na magpakamartir tayo. Hindi na isipin yung sarili. But again, kung makakasakit, kung pwede naman pala na hindi makasakit, why not? Right? Because God is calling us for kindness. Fruit of the Holy Spirit is kindness, gentleness. So if we're gonna decide, church, we need to think about if it's kind. At kapatid, I'm gonna end with this. This is what we need to think about. It's actually an acronym. Next slide. It's actually an acronym. It says there, we need to think about if it's true. Kailangan, gusto ba ng Panginoon to sa atin? Kagustuhan ba to ng Lord? Is it gonna be helpful? Mabibless bang ibang tao sa decision na to? Is it gonna be inspiring? Maka-influence ba ako ng maganda dito? Is it necessary, church? Kailangan ba ito ngayon? Is it gonna be kind? Mapapakita ko ba yung pagmamahal ng Lord sa decision na to? Right? And I want to end with this. I recently heard from one story, and his name is Jasper Iturriaga. Alam kung kilala niyo po yan. Si Jasper Iturriaga, he's from Negros Occidental, and he grew up a Christian. Lumaki po siyang Christian, tatay niya po is leader sa church. And, praise the Lord, in his journey in growing as a Christian, nakuha niya po yung calling as a pastor. Praise the Lord. Naging pastor po siya. He was teaching the Word of God. He was called also for the youth. But in the middle of his pastoring, in the middle of his calling, na-realize niya, parang, hindi ito ata yung para sa akin.
deep within him, na-realize niya pagka humawak pala siya ng camera, yun yung calling po pala. And you know what he did? He gave up being a pastor to do what? To be a full-time photographer. At makikita po natin na yung photography niya talagang one time nag-edit po siya, nag-influence siya, so much views, so much likes. And then na-realize niya, wait, parang dito talaga ako tinatawag ng Lord. You know what he did? Again, he gave up being a pastor sa Jakarta, sa Indonesia. He gave up everything. Binigay niya po lahat. Now, he calls himself a citizen of the world. And during this time, kasi syempre, travel po siya ng travel, citizen of the world, kung saan na po siya napupunta. Ano po nangyari? Napunta po siya sa Palawan one time. And nakita niya po yung kalagayan, church, ng mga tao po sa Palawan. Kung may tao pong maho-hospital sa isang bundok po sa Palawan, 8 hours po na travel bago po mapunta sa hospital. So they went there and he saw the need of the people in Palawan. Nakita niyo po yung kalagayan po doon na walang education, walang school, walang hospital. And you know what he did? He prayed about it. He thought about it. And praise the Lord. Sa tulong po ng maraming pong tao, nag-open po sila ng school and they called it Jungle School. At na-open po nila yan sa Palawan. And praise the Lord, marami po silang natutulungan mga bata po yun. Marami pong na-educate ng mga bata. And marami rin po nabibigay na needs, financial needs, food, necessity. Lahat po na provide. Now this is the point. Ano pong gusto ko po sabihin? When he was about to decide being or leaving pastoral, siyempre isipin natin, wait lang pastoral, maganda na yan eh. Maganda na yung ginagawa mo dyan, bakit ka aalis? But you know what? He really thought about it. Is this true? Ito ba yung kagustuhan ng Lord sa akin? He prayed about it. Alis ako ng pastor. Is this what God wants for me? Inisip niya, am I gonna be helpful? Makatulong ba ako sa ibang tao? Inisip niya, kapatid, kung maka-inspire rin ba siya ng iba? Inisip niya kung magiging, is it a necessity? Am I also gonna be kind? And praise the Lord, alam niyo po, ngayon, marami po siya na-inspire and through his videos, almost $1 million na po yung na likom po nilang donations para sa Jungle School na to. So, palakpan niya natin si Lord for that. Imagine, look at that. He's been inspiring people. We're gonna ask the question, is it helpful? Yes. But then, ang dami pong natuturuan ng mga bata. Ano nyo, sa Palawan, nagulat po ako, may mga 13 years old na bata, na babae na nagkakaanak na. 13 years old. Because of no education, no help. So if we're gonna ask the question, is it helpful? Marami po sila natulungan. Is it necessary? Yes, kailangan na. Kaya, alam nyo, hindi na po sila hindi na po sila nag-isip-isip, hindi na po sila, ano pang trip-trip na ginawa. After 4 days, they started the school. The Jungle School. Is it gonna be kind? Yes. He was sharing the love of God. And tinatanong niya yung sarili niya po recently, asan yung calling ko sa pastor? Asan na? Yun pala kapatid, ito po siya ginagamit ng Lord. Yun pala, ito po yung kagustuhan ng Panginoon para sa kanya all along. Yun po ba? Palakpan nga natin si Lord. And as I end, church, listen to this. We're in a generation so fast deciding, so fast choosing. Can we just take this time to pause, to be sensitive to the Lord, and let's think twice. Let's think about it. Let's ask God. Let's ask for His Word. As we read His Word, let's ask for confirmation. Let's ask for signs. Let's pray about it. Let's ask for the peace of God. Can we all stand, church? Pray mo tayo tumayo. And as we're standing, can we close our eyes for a moment? And church, can you think about that decision that you're about to do today? Maybe may decision ka po na gagawin niyo. Maybe it's a milestone for you. I don't know. Or siguro may mga decisions ka na before na mali. Can we just take this time to ask those? God is a faithful God. And He's faithful to answer. Let's ask God, Lord, is it a yes? Is it a no?
If it's a no, you just surrender it to the Lord. Okay, Lord, I'm gonna surrender. If it's your will, I'm gonna give it to you. If it's a yes, let's take a leap of faith. I know God is calling you today. Let's take a vow. Let's pray about it. The Holy Spirit is here. Holy Spirit, we thank you for your word today. I know maraming salamat for guiding us. Thank you that you are our teacher. You are our guide. And you're with us every step. Kaya Panginoon, I pray right now, give us the strength. We need you. Give us the strength to decide. If it's a yes, Lord, give us the strength to say yes. Take that step. And if it's a no, God, we pray. Give us the strength to surrender everything to your will. We know, God, that you have plans for us. That's to prosper us and not to harm us. That's to give us a hope and a future when we surrender everything to you. Just like what we sang a while ago, you reign, O God. You're sovereign. You're in control. Gusto namin, Panginoon, ibigay sa iyo lahat. We also give you our life today. We put our trust in you. We put our hope in you. Maraming salamat, Panginoon, sa word niyo po ngayon. And we pray that this word is going to be planted in our hearts. That it will bear fruit. Fruit that will last. The fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yung po sana magbunga sa buhay po namin. And that we may be an inspiration and influence to the people around us. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. We love you so much. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. And before we go, we're gonna give. Tayo po yung magbibigay sa ating Panginoon. And I believe God is calling us to be generous. The reason why we're giving is, alam nyo, nabi mong katuruan, magbigay ka para mabless ka. I believe, yes, part of that is true. But can we give not only for us to be blessed, but also to be a blessing? Alam niyo po, hindi lang po tayo nagiging blessing sa katabi natin, hindi lang po tayo nagiging blessing sa church natin, but we also become a blessing to the Lord. Why? Because we choose to worship Him. We choose to surrender to Him. We choose to trust in Him sa finances mo natin. So let's give with a cheerful heart today. Wala po itong force. If di po natin naintindihan, it's okay. Pray about it. But if you're encouraged or pushed by God to give today, pinupush ka ng Lord to give today, let's give with a cheerful heart and a grateful heart. Before we give, can we just raise up our hands and let's receive the blessing of the Lord today. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord turn His face toward you and may the Lord be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and may the Lord give you peace. Peace which transcends all understanding. Peace that regard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength, that we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. And God, as we give today, you to open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down, shake it together, and running over blessings from you alone. We love you, Lord. We receive this today by faith. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.